Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli ang inyong laban sa bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang sabong tips, feeding mixtures of the fighting cocks. So, maraming nagtatanong, no? Maraming nagtatanong na mga baguhan dyan na ano raw yung ipapakain magsimula ng sisiw hanggang sa ilaban, at saka yung porsyento po ng feeding mixture. So para po ito sa mga baguhan, no? Hayaan mo na yan yung mga magagaling dyan. So ito para sa baguhan. We are talking about feedings. Tandaan ninyo mga kasabong, pagdating po sa feedings ay iba-iba po ang company na gumagawa niyan. May sari-sarili silang halo na yun na talaga dahil napag-aralan na po ng kanilang mga veterinarian yan. So, paalala lang po sa mga kasabong natin dyan, kung wala kayong alam, di magtanong din po kayo dyan sa mga nagtitinda sa ating mga poultry supplies. Dahil hindi po tayo pwedeng maghalo ng maghalo. The more na maghalo tayo, the more na bababa po ang crude protein po ng ating mga pakain sa ating pansabong. Akala ninyo, puro imported yung nilagay ninyo, maganda sa manok ninyo yan. Hindi po. May sarili tayong veterinarian sa kada isang companies na gumagawa niyan. Kaya may sarili din silang feeding mixture. So unahin natin mga kasabong ay ang we are talking about sa feedings. Una sa lahat, alamin mo muna ang edad ng inyong pansabong. Of course. Kasi iba-iba po ang crude protein na kailangan ng ating manok pansabong. Depende sa edad. Pag-usapan natin ang mga sisiw. Ayan. Pagka napisa na, edad 0 to 1 months, yung usual po na ipapakain ninyo ay ang chick booster. Ayan. And then ad libitum. Chick booster yan. Then sa tubig, pwede maglagay kayo ng mga vitamins and mineral. Example na lang, maglagay kayo ng secret weapon and exilite sa tubig, painom nila. Ayan po. So pagdating po ng 1 month to 2 months, yung chick booster na pakain mo, dagdagan mo na ng 10% na corn grits. Kasi po, ang 1 month to 2 months po, pinapalabas na yan. Ayan. Nasa labas na yung sisiw. Kaya may workout na, so dagdagan mo ng 10% na corn grits sa kanilang pakain. 1 to 2 months. And then pagdating po ng 2 months pataas, mag-gradual shift po kayo dahil pagdating ng 3 months yan to 4 months, stag developer na yan siya. So mag-shift kayo, gradual shift to stag developer to avoid gastrointestinal disruption and stress para hindi manibago. Kasi isa sa nag-i-stress po ang manok ay ang nanibago sa patuka. Ayan po. So pag D1, magdagdag kayo ng 25% na stag developer. And then yung 75%, yun yung baby stag booster ninyo. Mag-gradual shift kayo. So day 2, 50% na stag developer and then 50% din na baby stag booster. Ayan. Sa day 3, 75% na stag developer and then 25% na baby stag booster. And then the day 7 po, 100% na stag developer. Ganyan po.
And then 3 to 4 months, of course, stag developer yan siya. Hindi pa masyadong ano yan baby pa yan. Pagdating po ng 5 months and up, pwede na kayong magbigay ng ready mix na maintenance. Example, yung ready mix natin, yung inner tone, pwede yan. Or, pagka naghalo po kayo ng sarili ninyo, kasi dalawa lang naman talaga ang pakain natin, no? So, pagka maintenance lang muna. Grain concentrate and then na pellets na maintenance. Ayan. Yan lang naman talagang pakain natin, yung concentrate at saka yung pellets. So, pagka maintenance lang muna. Huwag kayong gumamit ng mga pang-condition na mga high protein na pellets. Ayan po. So, 50-50. 50-50 pellet and grains and pellets. Ayan. So, 50% na grains, 50% na pellets. Ayan. Yan ang umpisa na pakain natin sa ating manok pansabong. Sa range area or sa cording area. Ayan po. So, and then mga kasabong, ang ating halo naman talaga, mag-umpisa yan sa 50-50. Mayroon tayong halo na 60-40. Mayroon tayong halo na 75-25. Mayroon din tayong halo na 70-30. May halo din tayo na 80-20. Yung 80% na grains, 20% na pellets. And then, 90-10. Bakit kamo mayroong ganyan, no? Yung halo natin. I-explain ko sa inyo. Una, adaptation po ng katawan ng manok. So, mayroong mga manok na depende sa bloodlines, depende rin sa kanyang structure ng kanyang katawan. But usually, kung marinig ninyo yung tinatawag nila na halo, nandyan lang po sa sinasabi ko na 50-50, 60-40, 70-30, 75-25, 80-20, 90-10. So, pag-usapan natin ang 50-50. Mga kasabong, normally sa 50-50 po, ito po yung tinatawag na nasa maintenance ka pa. Ayan. Pagka nasa 60-40 ka na, 75-25, ayan, 70-30, yan na po yung body system. Ang ibig sabihin po, yun po ang halo mo na nakita mo na mag-adapt yung katawan niya. Ayan. So, kuhanin mo, kasi yung manok natin, doon pa lang sa cording area, ini-studyhan na natin yan kung paano or kung saan ang gusto ng fighting weight niya o katawan niya. Ayan. So, ang usual po na mga halo, pagka nasa keeping na mga sir, nandyan tayo sa tinatawag nila na 70-30, 80-20, and then sa fight days, that is 90% and 10%. 90% corn and then 10% na high protein power pellets. Ganun po. So, depende nga po sa manok ninyo yan. Hindi ninyo nag-wonder kayo why, kung bakit ganyan yung halo. Ganon talaga ang halo. Kahit tingnan ninyo yung mga big time breeders natin, may halo talaga sila na nakalaan po or studied na po sa kanilang manok. Tandaan mga kasabong, kailangan matuto kayo sa manok ninyo. Sa bloodline, sa threshold ng kanyang katawan, adaptation ng moisture niya, and then, ayun, sa pagkain niya. The way na mag-adapt yung katawan ng manok ninyo, na doon po magaling po yung manok ninyo. Again mga kasabong, to recap po mga kasabong, feeding mixture ng ating manok pansabong ay iba-iba ang adaptasyon ng
crude protein. Galing sa sisiw hanggang sa stags, bull stags, and cock. Mayroon tayong tinatawag na unang halo natin is 50-50. Stags po yan, sa range area or sa cording area. Ayan. So, adaptation po ng ating katawan, ating manok pansabong para bumulto po yung katawan, 60-40 or 75-25 or 70-30. Ayan po. Sa keeping naman, mas mataas. Mas mataas na po yung kasi carbo loading na yan eh. Kaya nga, nandoon na yung 70-30, nandoon na yung 80-20. And then nadidivides, nandoon na yung 90/10. Ayan mga kasabong, maraming salamat po sa mga baguhan dyan na nag-request po. So, di bali na yung mga magagaling dahil nga magaling na yan sila. Marami pong salamat sa inyo.